Philippines. At kumusta kayo Luzon, Visayas, and Mindanao? This is your host Marlene Krag on Kumusta Ka Bagong Pilipinas dito sa dito sa Bagong Pilipinas Studio, syempre. Okay, sa episode na to, ang title ng ating episode, Part 1 is Kumusta naman ang mga resulta ng mga binoto nyo? And of course, yung very hot topic ng bayan ngayon, what's your take on the Vice President's impeachment? Pro ka ba or anti? O neutral ka lang? At bakit? Okay, so ang Kumusta Ka Bagong Pilipinas talk show ng bayan ay pang OFWs, seafarers, at sa lahat ng mga Filipino, syempre, here and abroad. So sa episode na to, Kumusta Ka Bagong Pilipinas, gusto namin na i-revisit o bisitahin yung mga promise, pangako ng mga ginawa ng mga elected officials noong 2022. So i-examine natin whether real change was really felt by the people leading up to 2025. So, yung unang yugto natin or first segment natin, i-feature natin yung reflective commentary and public sentiments na nababasa at naririnig natin sa social media at sa mga radyo. So, dito makikita natin yung ano ba yung mga naging performance ng mga senators, congressmen, at lahat ng mga local officials na previously binoto natin noong 2022. So, ito i-highlight natin ang accountability and yung performance-based, yung trust including officials na isama na rin natin who we voted for May 2025 election. So, ayan, magtatanong ako sa mga panels natin to, mga hosts and guests natin. So, sa pangalawang yugto, kaya huwag kayong aalis, mag-explore tayo ng controversial issue. Ang hot issue ni Vice President Sara Duterte's potential impeachment. Kasi hindi pa naman naging impeachment, baka hindi pa yan matuloy. So, ang Kumusta Ka, we will try na magkaroon tayo ng balanced insights through our panel groups here. Kami naman apat. Siyempre, since ang discussion natin ay mauukol din para sa mga OFWs at puro OFWs tayo dito, di ba? So maganda yung bibigay tayo ng balanse at objective na thought-provoking at tapos invite natin lahat both pro and anti-perspectives. Tapos and para this way, nakaka-encourage ng healthy civic discourse, ika nga. So, with me again, of course, ang aking magagandang co-host, Miss Alma and Ana Dushare. Ana? Yes, hello! Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-OFW dyan. So, welcome ulit sa ating talk show na Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Ayan po, marami tayong pag-uusapan at exciting po. Kung kayo ay bumoto na, tara, makinig po tayo rito. So, Alma? Kamusta ka? Bagong Pilipinas, kamusta ka? Bagong Pilipinas, ang talk show na pasa OFW. Kwentong totoo para sa iyo. Kamusta ka? Bagong Pilipinas, kamusta ka? Bagong Pilipinas. Okay, thank you so much. I'm Alma Antonio. Nandito na naman tayo sa bagong pinagkakaguluhan at pinag-uusapan na talk show, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Hi, Ana and Miss Arlene. Yes. Yes, hello. And of course, Ana would like to introduce ang ating guest. Yung ating suki, ikaw na magbasa doon. Yes, hello. She's a lady that has done this and done that. A former actress and movie line producer, entrepreneur now, a real estate broker, and a business loan consultant. I present to you and please welcome Miss Yula Tolentino. Yala? Good morning everyone at sa lahat
ng mga nanonood, nakikinig sa buong mundo ng mga OFW. Magandang umaga at magandang araw po. Welcome again, Ma'am. Thank you. Mas Thank you maganda ka for pa sa having me. umaga. Welcome, Thank Miss you. Yula. Long time no see. Ayan. I know, So, thank you. syempre, katatapos lang natin. Ano, bakbakan na ba Baba- tayo? Hindi, kumustahin ko muna yung mga binoto nyo. Masaya ba kayo sa mga binoto nyo? Of course, let's start with our guest, Yula. Of course, ang aking mga binoto, of course, hindi lahat nanalo, but maraming pumasok naman. And I'm happy, ito yung mga performer na ina-expect kong mag-perform again this coming 20th Congress. So, yan pa lang yung looking forward. Pero Yes. yung next question sa'yo, bago ako pumunta kay Alma at Ana. So, naramdaman mo ba? Bumoto ka ba nung 2022? Of course, every election bumoboto ako. I'm a good citizen. Wow. So, naramdaman mo ba Parang yung... sinasabi mo hindi ako good citizen, ha? Hindi ka ba nakaboto, Alma? Ay, naku, excited ako. Deactivated ako. Hindi ako nakaboto. Yes. Pero hindi pa rin Tapos siya nakabato. deactivated siya. Oh, deactivated Kaya ako. nga, Pero lahat ng binoto ko sa isipan ko lang, nanalo. Nanalo. So, ikaw, Yola, ramdam mo ba yung pagbabago, Bakit yung mga... Yola? Kala ko ba Yula? Ay, Yula. Umaandar ang kanyang pagiging Ilocana kasi. Ah, okay, good. Isa Ilocos kasi yung classmate ko, Y-O-L-A, Yola. Okay. So, naramdaman mo ba yung pagbabago na yan sa 2022 mga binoto natin ng Oh yeah, election? oo naman. Ako, well, I'll be happy to say na in Makati alone marami akong nakitang magandang nangyari. Okay? Ayan. Of course, it's from my own city because sabi ko nga, I claim to be a Makati citizen. Kasi doon ako bumuboto di ba? I'm also a senior citizen from Makati. So, kaya, Ma'am, senior ka na pala. oo naman, di ba Buti na lang, halata? junior pa lang ako. So, sa Makati, meron na kaming bagong citizenship. May card na nga kami, passport. Makatizen. Yes. Makatizen. Oo, Nakalagay. yun kami. Oo. We're so proud to be Makati. And then, yun is sa local yun. No? And then sa national naman, of course, headed by our President BBM, syempre, I'm proud na marami nagawa si BBM na hindi pa nararamdaman kasi ng ibang tao because they refuse. They refuse to parang i-appreciate siya May ganun tao so wala tayong magagawa. If your mind is on that direction, minsan di nababago. So, doon ako nalulungkot. But ako, personally, marami akong naramdaman pagbabago because I'm in business. Naka-base kasi sila doon sa pangakong 20 pesos na bigas. Eh ngayon pumasok na ngayon. Ay, pumasok na ngayon Oo. Ano pa ba? Tapos ngayon nagre-reklamo Ngayon, sila. nagre-reklamo na naman. Alam mo, hindi ko Nako. maintindihan ang Pinoy. Bakit? Okay. Diba? So, at least naramdaman mo. Definitely. Kasi pagkausap ko si Yola lagi, sabi niya, ewan ko ba sa mga taong to? Sabi niya, hindi ba nila naramdaman? Ako, nasa negosyo kami, nararamdaman namin mga investors at maraming pumupunta. So, taking it from what she says, because she's in the loan business, di ba? So, maraming mga investors dito na nagpapaloan. Yeah, sa so mga actually, those are businessman. foreign funding companies. So, the mere fact na nag-o-offer sila ng mga loan for Philippine project, I mean, napakalaking bagay. No? Kasi otherwise, kung wala silang tiwala sa bansa natin, they will not come in. Yes, Diba? definitely. Magda-doubt ka, baka mamaya yung investment namin, hindi na namin makuha after, di ba? Pag nagtayo na kami. Pero, sa nakikita nilang siguro leadership, at saka we're one of the fastest, if not the fastest growing country in Asia, nakikita nila yun Kasi may data yan kasi yung iba, chismis lang Database lahat yan. Ginagather nila lahat ng information based on the data. Hindi ka pwedeng maglagay ng, hindi ka pwedeng mag-invento lang ng data dun Hindi po pwede yun. So, it's based on facts. O yan. So, siyempre, lahat tayo may sariling opinion at nire-respeto lahat yan kasi yun ang naramdaman mo. Yes. At saka depende siguro kung saang lugar ka. Kaya kung nasa Timbuktu ka, hindi mo talaga makita yung progressiveness ng Makati. Yeah, definitely. At ng Pasig. At Pasay. Yes. At Quezon City ba? Progressive ba? Sino taga Progressive Quezon ang Quezon City dito? City, yeah. Anyway, Wala namang kalaban ng Quezon City. ikaw, bumoto ka ba last year? Ano, 2022? Since I'm 18, nag-start ako 18 hanggang ngayon bumoboto talaga ako. So ano naman yung mga binoto mo noon? Ano ang pagbabago o significant na napansin mo? Sila ba'y talagang nag-perform?
Ang napansin ko ngayon, natalo lahat ng celebrities. Hindi ngayon, yung 22 muna. Anong 2022? Di ba BBM time yun? Alam ko, And pero Lenny may mga Robredo. senador doon, di ba? Mga senator, wala akong binoto kundi si BBM and Sara lang that time. Wala. Blanco lahat. And then Vico Soto. Yun lang. Blanco. Ngayon, Wala akong sa may- senators before. Ngayon lang ako nag-senators, hindi pa 12 yun, 8 lang. Kinancel culture mo yung 4? Oo, kasi ayoko na matatanda. Talking about that, dapat time na talaga na yung mga millennials na Yes. matalino. Yes. Gaya ni Abby Binay, gusto ko siyang Yan, manalo binoto ko si sana. Abby Oo, Binay. ako sayang. Hindi siya Ang tawag pumasok. ba nun, millennial? Ano ba mga No, age ng not millennial? anymore. Hindi na si Abby, si Mayor Abby. Hindi. Gen Z na siguro yan. Gen Z na 40 plus eh. Oo, hindi ko alam kung ano tawag sa kanila. Basta ako senior. Ewan Ang ko lang iba. millennial, yung age Gen Z. 1998, But Mayor Abby is more than ano. o yan, kaedan niya ata yung daughter ko. Anyway. Or she's older. Anyway, so, ayan. So, yung mga binoto mo ngayon, so yung hindi wala kang binoto kay Pero may wala kang na-disappoint binantayan. ako. Yung number 1 ko hindi pumasok. Yun yung disappointed Senators? ko. Ngayon, Senator, Ako yeah. din, oo. Mukha Number alam 1 ko yan. kasi si Abalos. Yes, me too. Ha? Na-loss siya eh. Kaya, Abalos? loss. Oo. Abal. Ganun ba yun? Pero hindi, alam mo, when talking about sa mga binoto, ako sasabihin ko na yung 4 na hindi pumasok, na dapat pumasok because they are lawyers. Sa Senado kasi, naniniwala ako, ang papasok kasi sa legislation, dapat abogado yan eh. People, those people who understand the law, especially. Although meron naman din naman lahat, pero ibig sabihin, imagine na, okay, yung 4 na hindi pumasok na senado, na mga lawyers, Binay. Abalos, Binay, si Tolentino. Tolentino. Sino pa ba yung isa? Parang 4 yan eh. Di pumasok si Tolentino, no? Di, oo, sayang. Alam mo, yun yung ating tagapagnalo sa West Philippines. Siya pa lang hindi pumasok. In sa fairness, I would have loved that he won Tolentino kasi ang dami niyang Oo, maraming experience. experience yan eh. Yun yung At hindi pa siya mukhang matanda. Oh, di pa bata pa naman si... Hindi, talaga dapat hinihimay-himay yung bawat Mataas ang pinag-aralan ni senators, Tolentino. kandidato mo. Ayan. Oo, kaso alam mo, if I may add, ang problema kasi nagkaroon ng... Yung iba kasi sympathy vote ang nangyari eh. Because yung emotion ng tao ba? Na siding with us. I understand, kanya-kanya tayo ng mga binoto, di ba? Pero hindi sila nagkaroon ng, hindi nila inisip kasi na who are supposed to be there na ng batas natin. Batas ang ginagawa sa Senado, di ba? In aid of legislation. O yung mga masamang loob na hindi lumabas kasi nasa alyansa, saka yung mga iba rin, masama rin doon sa PDP laban at hindi rin lumabas. Oo. Pero mag-move on na tayo at babantayan natin siguro yung mga nanalo ngayon na binoto natin. maganda yung result kasi half and half. Yes. Yes, agree. Ngayon, bahala na sila magrambulan sa Senado. Yan. Pero may artista na pumasok sa Senado, no? Si Lito Lapid. Lito Lapid. Dito lapit. Oo. Pero Pero matagal na former siyang senator artista eh. naman na siya. Tagal na siya. Hindi, kasi maraming kandidato na And then he Artista na he was a Senado. local official din bago siya Oo. nagsenador. Yeah. di ba? Doon sa He rose from the Pampanga. rank din kasi naman. Siguro talagang... Pero ang ganda talaga yung probinsyano. Si Supremo. Nakakatulong yun, no? Lito Lapid, yan. Ayun nga yung nangyari sabi nga ni Congressman Toby Tiangco ba yun? Na, ayun, siguro, lalo ng Mindanao, nagkaroon talaga ng block voting and cancel culture yung pinag-usapan natin. Yeah. Kinancel ang karamihan ng mga bagong alyansa doon. Siyempre, baluarte yan ng mga PDP laban. May disang-ayon ba kayo na pumasok sa sa Senado? Na unexpected nyo na pumasok? Teka, parang wala naman ako. Meron lang ako isang gustong hindi pumasok. Oo, Meron. magaling siya. Si Heidi Mendoza. Na Gusto ko rin hindi siya. pumasok. Magaling si Heidi, sayang. Ah. Lawyer Okay. ba yan? Lawyer siya. Hindi. Actually, no, more siya, CPA yata. Commission on Audit siya. Commission di ba? audit yan. Very Commissioner siya. diretso So, yan, sabi oo. niya, babantayan nga daw niya yung mga ayuda dyan. Joke. Ay, ba nakakuha ng Ay, ayuda? meron Ako din akong hindi. gusto na hindi pumasok, si Bosita.
Si yan? Busita, oo. Oo, Sino siya? yung police, yung colonel. Oo. Oh, ano? Hindi siya pumasok sa senators. Pero di Mabait bale, din. pumasok naman sa pinto kilala niya, mo okay yun? na rin. Mabait yun. Talaga. Mabait pero magaling Hindi, ba? magaling, yes. O, Di pa di kasi next kilala time, eh. better. Pero yung mga nanalo ngayon na may puso kayo sa mga yon na senador, so dapat may responsibility tayo. Kasi pagkatapos ng election, tapos na, ngayon may social media tayo. Checkin na natin kung nagpe-perform sila. Ha? Actually, oo. Pwede naman. Actually, we have own Facebook, di ba? At saka pwede na tayong magbigay ng mga message sa kanila. Yeah. Senator, binoto kita. Nasaan yung promise mo, di ba? So, para pag hindi sila nag-perform, wag na talagang iboboto uli sa 2028, di ba? Oo. So, pwede naman natin na i-remind sila very nicely and diplomatically, walang bastusan sa social media, na remind mo lang, sir, nasaan na po yung tungkol sa edukasyon, saan na po yung tungkol sa senior, saan na po yung pinagsasabi niyan, ba't hanggang ngayon wala pa kami natatanggap, whatever, di ba? Oo. So, yan, magbantay tayo. Kasi Sino bang number 1 sa Senado na pinakamataas na? Bongo. Bongo? Senator Bongo. Hmm. 27 million, ha? Go. Si Go, Mr. Bato. Malasakit. Oo. Oh, dahil sa malasakit yan, sa totoo lang. But that's true. Kasi yung mga masahista, pati Grab driver ko, sabi na ang bait-bait yan ni Senator Bongo, pupunta ka daw sa opisina. Sa kanya bang idea yung malasakit? I think he's one of the parang active senators who's taking care of the malasakit advocacy. Pero hindi ako, humingi ako ng tulong sa malasakit, hindi kami tinulungan. Bakit? Baka Yung sa donya brother ka ko- na, madam. Hindi, yung sa brother ko yun, yung na-aksidente sa motor, di ba? Nung Holy Week. Okay. Lumapit ako doon sa but Sa anyway, probinsya tapos nyo, na yan. malasakit. Probinsya namin yan. Sabi ko, okay. Siguro hindi malakas. Hindi kami malakas kaya ganun Siguro baka naramdaman baka hindi ko iboto. Sinisi-ay ba pag pupunta ng Madam, bakit malasakit? hindi Hindi, kayo hindi. pumila? Ay, hindi man ako pipilan dito sa Manila. Yung sa probinsya, yung sister Okay. ko. Ang maganda kasi, there are lots of hospitals, andun na yung malasakit Yeah, oo. office. Kaya mabilis na. Public lang naman. May requirements Mga ba bagong yan? public Mayaman, lang yun. mahirap? Public Pwede ka hospital. lumapit? Meron ka dapat barangay indigency certificate. Yun, oo. Ah, Marami Hindi kami- lahat ng hospital ay may malasakit. Public hospital Oo, lang. mga public Public lang, hospitals public. meron. Pag wala doon, edi wala ka lang. Okay. Anyway, So, bantayan natin. Baka puro press release na naman, lalo na towards 2028. Ayan, Oh, yeah, marami oo. na yung magpapa How about si Bato? press Ano release. naman ang kanyang Number 3 siya, no? number 3? Bawal daw ang mga batugan. Hoy, in fairness. Kaibigan namin yan. Naka-basketball na yan ang mga kapatid ko. I mean, he's funny, very good. May puso naman yan. Oo naman. You know, he might not be the very, 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 very eloquent senator, pero kailangan din natin ng isang general. Binoto ko si Lacson. of course. Kasi of Lacson course. and Bato can I take did. care of the Yeah. mga issues ng mga police, Senator Lacson, mga kalokohan, mga nangyayari sa Air Force or whatever. At least nasa Pumasok. military sila. Actually, binoto ko sa yun. presidential election ang aking choice between BBM at saka Lacson lang yan, dalawang yan Sa presidential. Yan. It Pero, could be a- pero dapat pala, no? Kung sino lang yung gusto mong manalo, yun lang iboboto mo. Huwag ka na magboto ng iba. Kasi, siyempre, pwede naman yun. di ba, magko-compete, no? Pwede naman yun Kaya pala yung Blankuhan mo sa lang. Iglesia ng Cristo, 8 lang. ang in-endorse nila. Oo. Oo. Yeah, kasi kung sino lang yung gusto Gusto nila. mo. Oo, na Parang hindi na madagdag sa bilang. Oo, ba, diba? 100 ka, 101 Di ba yung nung points ko. pagkatapos ng boto mo, 8 lang binoto ko, may nakalagay doon, undervote. Ibig sabihin, hindi hindi complete. kompleto. Oo. Anong gagawin mo doon? Ekisan? Hindi na. Hindi, wala na. Wala Ano na. mo lang. Lalabas lang yun doon sa yung sa machine. Balot. Kung kari 8. Hindi ba nila lalagyan yun? Baka Hindi, pag, hindi, Hindi hindi na. pwede. Hindi pwede kasi ganito. In all Okay. fairness to Comelec, no? Yung kasing pag, di ba, i-shade mo yung iboboto mo. Ikaw mismong hahawak nun. Ito yung machine, ipapasok nilang ganun, lalabas ngayon yung receipt. Makikita mo yung, kunyari, 8 Sino nga yung yung binoto mo. binoto mo. Oo, lalabas doon. Kaya pinababasa sa'yo uli. binababasa na, Pinapa-review sa'yo, tapos sa kanila ihuhulog doon sa ihuhulog box. yung receipt doon sa isang box doon. Oo. Ganun yun. Kaya nagtataka ako yung doon sa mga nagko-complain about
yung binoto ko si ganito. Hindi bakit? lumabas, Oo, ganon. pero parang doubt din ako doon sa mga nagsasalitang ganun. Kasi ako personally, nakita ko Kasi sa tagal ko nang bumoboto dito sa bansa natin, parang wala naman ako nakikita ganun. Ako rin, wala ako Hindi naiintindihan. pwede wala silang eh. mandaya dito sa Makati. Andyan lahat yung mga Oo, mata. oo. But even before, pero Sa mga probinsya siguro. oo, maniniwala Sa ako tingin niyo ba siguro. pwedeng dayain yung ano na Hindi. yan, mga PCOS machine? Mahihirapan sa Mahirapan. PCOS machine. Oo. Hindi, ang tingin ko ganito. Kung yan na yung dating manual voting, Aha. Pwede yun. pwede yun. Kasi dagdagan ng mga balota, Oo, let's no? say, katulad si Ana, Kasi sinishade yan, yung computer, binabasa niya kung Oo. sino yung shinade mo. Yun Yes. din yung lalabas sa resibo mo. oo, sa resibo. Baka Kaya, naman yung pen na ginamit nila kasi sa amin sa Makati, meron talaga sila doon at pag ginan mo, talaga makita mo yung shading. Hindi mo na kailangan magpalakas or you have to repeat it. Pag nilagay mo ng circle na yun, andun na yun, maganda siya. Hindi ba baka pagkata- naman iba yung mga ginamit ng mga ballpen doon na baka naging chip na naman mga binigay hindi doon. natin alam yun, Kasi pero- kami sa Makati. oo, pero, Special. oo, basically, dapat buong Pilipinas yan, Yung pare-pareho lang pagkatapos yung ng pen. botohan, halimbawa, tapos na, gumawa na sila ng maraming go ng sa milyon. Di ba pwede yun? Hindi Hindi pwede. pwede. May Mahirapan, bantay oo. ba yun? Oo. Ang dami, lahat ng partido ng kunyari PDP, Allianz, o whatever, nandiyan yan, nakabantay yung mga yan. Kasi- Pati NAMFREL, yung isang... Di ba, madam? Sa precinct kasi, titingnan yung pangalan mo. Hanapin mo muna, ma'am, yung pangalan mo. Okay, I'm there. Number ano ka? Number 8. O di, number 8, pangalan ko. Parang hindi naman mandadaya. Mahihirapan ka mandaya dun Kasi ako kaya sinasabi ko, kasi kailangan first-hand information Kasi katulad niya, nagtotalk ako, nagaganyan. Kasi kaya ako, nakikipaglaban ako. Pag alam kong tama, ipaglalaban ko yon. Kasi kung ang opinion mo mali, hindi naman tayo mag-aaway, pero I have to Sa explain. tingin ko pwede kasi pag computer marami nagagawa Halimbawa, ang Hindi, views, 10 lang, pwedeng gawin Hindi, million pwede. yun. Sabi ni Comelec mismo na marami daw nag-try mag-hack. Oo, Oh, yes. yeah, yes. Marami, Millions oo. tried to Hindi, hack. sa experience ko, yung pag-shading ko, tapos tinitingnan talaga, wala. Mahirapan ka Wala dun, pa eh. ako. Ayan. na- Na-declare na yung mga nanalo. So, wag na Oh, natin anyway. pag-uusapan. Pag hindi ka nanalo, Dinaya dinaya. Pag nanalo ka, oh. Yay. Yay. Tama ang Comelec. Oo, di ba? Pero anyway, so ito mga nanalo na ngayon, ang importante, ano dapat ang kanilang pagtuunan ng pansin? Ikaw, Yes. individually as Ana Dussier, anong ine-expect mo? At ano yung mga critical na issue na number 1 sa iyo na dapat harapin ng ating mga nanalo? Yung ano, sa health, Yan. halos sila health. Yan, sana, Nag-promise sayang nga, di nga nanalo si Abby Binay kasi akala ko pag siya mananalo, health and education naman karamihan. So, Yan, di ba sana- siya yung nagplataforma niyan? I was thinking na pag siya isang senador, baka turuan niya na ang Pilipinas ay parang maging Makati. Oo, yun. Hindi, at parang saka battle cry, iwas corruption na dapat. Maging Ayun, sila, corruption. transparency na sila. Di ba? Bantayan natin Oo. sila sa corruption. Dapat wala ng corruption. O sa education naman. Sa education, sino bang ano Si sa Bam. education? At si binoto Bongo ko rin, yan. nagsabi rin na para napapanuhan na education. ibigay yung ating Papatupad attention sa na mga libre bata. ang tuition fee, dagdagan nilang mga scholarship, mga sa college natin, lahat. Kailangan tuparin nila yan. Health and education ang kailangan natin sa Pilipinas. Maganda ba yung mayor nyo dyan tungkol sa education? Yung mayor Tama ka. namin sa Pasig, ala, patay kayo, mabubuking na lahat ng barangay, lahat meron kayong... Oo pala, no, Budget. 5 million pala yung budget nila. Oo, yeah. Sa mayor namin, wala kaming problema. Billion. Basta trabaho lang ng tapat. Yun lang naman eh. Pero ay, kumusta yung eskwelahan ng mga bata? Ay, good. Kasi may libreng mga school supplies, So uniform. elementary, high school, Yes. meron din kayong university? Yun ang hindi ko sure. Kami meron, Hindi ko Makati sure. University. Sa Pasig, hindi ko sure ang university. Parang wala eh. Sana. Meron ba? Yan ang next niya. Marami sa aming elementary and O high school. makipag-partnership na lang sana yung mayor nyo sa mga ibang private colleges, di ba? Para yeah. magbigay ng more, how do you call this, college education na kahit 90% discount or Yes, 80%.
Kasi importante talaga, sabi ko nga sa Grab driver kanina, 25 years old siya. Sabi ko, may anak ka na? Wala pa. Sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga Rizal ata. Sabi ko, sino binoto mo? Sabi niya, Sara Duterte po ako. Patay. Bakit naman patay? Sabi ko, bakit? Kasi, alam mo, extended talaga yung love kay PRRD. Sabi niya, kasi bilang driver, safe na safe kami noon. Oo, Pati tama sa naman. Rizal, takot na yung mga manluloko doon. Yes. So, parang yung disiplina at that time, nung siyempre si ex-PRRD, yun daw ang namimiss nila sa Oo. mga lugar nila. Teka lang, sandali. Ang tanong, you can correct me if I'm wrong o sa understanding ko sa statement na yan. Ang binoto niya si Sara. Hindi naman si Sara tumakbo ngayon. Hindi. Pero under Sara, yung sabi niya, kasi sabi ko, okay. doon ka ba sa grupo ng Green? Sabi sa Sara, opo ma'am, imagine ang word Sara. Oo nga. Hindi ka PDP laban ang sinabi niya. Sa grupo pa doon yung Ma'am Sara. Kumbaga sa ano yan loyalist ng At Maduro. bakit? Sabi ko nga, kasi si PRRD, parang sabi niya, gusto pa rin namin na sana ganun. So, gusto nila, parang extended ba? Yung pagmamahal doon sa PDP Yes, laban nila, di ba? Pero very personal kasi ang politics eh. Gaya ng religion, that's why we can never argue. Personal po yan. Religion, you never ask and you never argue. So with politics. Okay, so ang economy, ito, proud na proud to. Okay ang economy, no? Ako sa Ikanabin din lang, I'm proud of it. Because, Pero anong expectation mo this year? ako, ang expectation 25 ko, hanggang 20, 28. I want more of that. Kasi mas maraming trabaho, maraming investor, malaking bagay yung sa atin kasi. But what would you recommend na gagawin pa nila na ikakabuti ng ekonomiya natin? Okay, one is, yung wag nilang masyadong higpitan yung... Kasi ganito yung sa mga bangko, kasi may mga taong kailangan mo ng loan, di ba? Kasi for your, what do you call this, it's either magtatayo ka ng negosyo, kasi minsan wala ka din ng pera, iba naglo-loan sa bangko. Iba naman, nag-expansion, so minsan bangko pa rin ang kailangan. So sana yung batas na, yung ano nila sa bangko, medyo luwagan nila ng konti. Yung paglo-loan. Oo. Kasi masyadong kasi isa kang farmer, gusto mo magnegosyo, medyo ka na. Paano ka papasa as a farmer? Kasi ang ng criteria ng bangko eh. So isa yun sa nakikita ko. Pero yun ang maganda sa, I have to cut you there, yung kay BBM, di ba pinagkuhan niya ng mga loan, binibigyan na sila ngayon ng mga loan ng mga farmers. Meron silang program about that and sana i-extend More nila. pa. More pa. And on faster. That. Yes. to Yung avail. process should be faster. Kasi may mga areas pa sa buong bansa na tipong ang bagal ng takbo ng processing ng Pwede naman padaliin yan kung tutuin. So, matter let's say 1 week. Basta ang lang din kasi yung ikumpleto lahat ng requirements. So, dapat pagpunta mo doon, tapos na. And then, even ka-apply ka ng barangay clearance or whatever. Kung ano man, sa government agency, bilisan nila yung proseso. Kung pwedeng makuha na right then and there, gawin na nila. Gaya ng bilis pag kumuha ng passport. Parang gano'n. Kung mabilis na ba? Pero may Oo, mabilis improvement sa loans natin ngayon kasi Mabilis na marami rin. tayong online loans na napakadali na rin. One ID lang. Yan yung nag-boom sa online. So marami tayong natulungan na maliliit na negosyante. Like, Yan, nakaka-loan sila from 50,000 to 100 na ngayon. Napaka-easy na rin like ngayon. home Okay, credit, like that. Okay, One ngayon. hand. But I have to correct you there at some point because ako personally, yung mga online online loan na yan, marami dyan na scam because I'm one of the victims. I am just one. Hindi, may mga loan online, nakakonect din sila sa bank. Okay, may Yeah. mga, pwede rin yun pero you need to be very, Pero very maraming careful. Bakit ka Maraming na-scam? In scam. what way? Anong ginawa sa'yo? Tawag dito, so kasi online nga, magsasabit ka ng document. So easy, di ba? Parang wow, ang dali, ganyan. Eto ang gagawin sa'yo. Sasabihin, like, ako, recent lang, kahapon lang, napagtripan ko lang, sabi ko, itatry ko nga uli itong from 80,000 to 5 million loan. Sabi ko, magtatayo ako meron akong pagkakagastusan. So nag-apply ako. Guess what? After
filing that's online, two choices. First option is, kailangan ka may collateral. Okay, that's one. Second, magbabayad ka muna, let's say, kumuha ka ng 100,000. Ang monthly mo, kumuha ka ng 1 year to pay. Kunyari, 1 year to pay or 2 years to pay. Kunyari, ang magiging ano mo is 8,000 monthly. Para bayaran sila, no? What they will request sa'yo, you have to pay 2 months in advance. Parang renta. Okay? 2 months in advance bago pa nila i-forward sa'yo ang loan mo. So, maliwanag na scam yan. So, kami mga nagninegosyo, sabi ko, ayan, buhay pa rin pala sila. O, di-report dapat natin doon. Sino Kaya ba ang nga, mga in wala charge? pa ako na-encounter. Anong department ng government natin ng mga in charge para unanimously report them? Dapat nga pati ito mga nabibiktima. Kahapon tinitingnan ko, sabi ko, Ma'am, what about you? Hindi mo ba kailan ka ipaprocess na ba namin? Sabi ko, hindi. Sabi ko, anyway, thank you very much for the information, but I can't give you the 2 months advance because I am borrowing this money for this reason. Sabi kong ganon. And then, nag-out na akong ganon. Kasi nakikita ko sa Telegram, anything, most of the time, lahat na dumadaan sa ang conversation sa Telegram, most of them are fake. Yeah. Scammer. Sabi nila, ang dali-dali. Meron di kong sinubukan kasi yun, papagawa ko sana yung kotse ko. I need 30,000, di ba? Sabi ba naman niya, income tax return. Retired na ako. Oo. sabi ko, tapos I texted them, paano pag yung kwan? May regular ako galing sa abroad. Sabi niya, Remittance yung... or mga remittance. Sabi niya, hindi daw. So, dapat you still have to have a job. O kung talagang pensioner ka. So, ngayon nga, mga pensioner, ATM mo lang, pwede mo ng isanla. Exactly. Oo, pag meron kang regular dumadating, sabi ko, wow. Ang dami naging very creative. Actually, started most of that mga online nung pandemic. Yan, mga scammer. Ano ba, Scammer. moving Anyway, forward. So, be careful na lang po. So, ano pa yung mga issue natin? Yung, sabi mo, corruption, di ba? Parang ang Ako hirap. naman, Miss Craig. Ano? Ako naman, ang gusto ko naman ay ipabatas ng mga senador yung age limit para sa trabaho ng mga... Yes. Sana kasi nagsisimula dito ng 35, 40, something like that. Dapat walang age limit, lalo-lalo na yung mga katulad ng mga nag-senior, bago mag-senior pa lang, na maliksi pa, gusto pa magtrabaho. Katulad na sa mga iba, di ba, sa Jollibee, may mga sa Vietnam, may mga senior citizen, sa Japan. Dapat bigyan nila na pagkakataon, magkaroon ng trabaho. Instead na yung mga high school, yung mga graduate na newly graduate, huwag nila pagtrabuhin sa mga food chain. Pwede naman yung may mga edad na kaya naman gawin. Parang they tried it at one point, yung ating, yung isang food chain dyan. Pero parang wala rin nangyari. Hindi, halimbawa, tanungin, Ana, ano bang alam mong gawin? Bigyan kitang trabaho. Ikaw, miss eto, anong alam mo? Doon ka ipasok. Dapat Ayan. ganon. Kausapin natin ang senior citizens party list. 2 silang nanalo. Yes. Senior, ito yung mga dapat isipin nyo. Ano yung mga kakabuti pa ng mga malalakas na senior? Baka naman pwede pa kaming kumita. Kahit hindi seniors, mag-start pala ng 40s kasi dito kinukuha talaga yung mga 20s to 30s. bata. Pagdating mo na ng 35, matanda ka na nun eh. Ay, hindi pa naman. Hindi, talaga, mostly, pag nag-apply ako hanggang 37, sabi ko, patay kang bata ka. Hindi, Di ba? hindi dapat. Parang Hanggang dapat walang age limit dito. Sa abroad, wala eh. 50, magagaling pa yan mga... Mas mahuhusay pa. Bakit ka mag-apply kung mahina na yung pangangatawan mo? Siyempre, ibig sabihin nag-apply ka, kaya mo pa. Ibigyan kita ng sample ng application. Somebody recommended me to this. Parang international yung company eh. So, nag-apply ako, in-interview ako. Anong tawag dito? In-interview ako. To make the long story, ang feeling ko, pasado ko. Okay, ang ganda interview, ganito. What I have done in the past, blah, blah, blah. Sinabi ko. Then later, tinanong ako yung edad ko. Di sinabi ko. Hindi na ako binalikan. Pareho tayo. Talaga. I passed everything. Ang taas pa ng sahod, 160,000 Yeah. starting. Tapos ma'am, nagkamali ba kayo? Baka lang na-mistypo error kayo. Hindi, sinabi ko, ay ma'am, hanggang 55 lang kami. Di So, ba? yun. Eh kung Nasa gusto mo Japan pa ako. magtrabaho. Pero nakapasa na ako sa appearance, health, and everything. Nasa Japan ako, nasa hotel ako nag-work.
Gustong-gusto ko mga matatanda kasama. Kasi they taking care of me. Di ba? Very caring. But anyway, Yeah, very caring. moving forward, so sino ang makakatulong yan? Di ba? Siguro mga senior, pwede na rin ilakad yan sa Oh, Senado. yes. Kasi dalawa yung nanalo. Tapos yung DOLE, puntahan Oh, natin ang yes. DOLE at saka yung Labor Department. So, dapat ibalik yun. Basta nakapasa ka sa health, Yes. nakapasa Yes. ka sa mind, di ba? Psychological health at saka physical health. Kasi sabi nila, the new 40s is 60s. Kung 60 ka ngayon, equivalent yun sa mga nung 40 ka pa o 38, early 40s. Gayon. So, iba na po ngayon. Healthy na po yung mga seniors. Hindi gaya noon, di ba? Noon, So, oo. dapat, kung kaya mo pa magtrabaho at wala ka Sayang namang naman, di sakit ba? na bad. Pinagtutuunan nila, di ba? Pinagtutuunan nila ang mga seniors, di ba? Ang daming boto niyan. So bakit hindi nila tulungan, bigyan nila ng trabaho? Oo, Di ba? yung kaya pa, kaya. Kasi willing naman, kasi kaya nga nag-a-apply, willing at kaya Oh, pa. yes. Pero competitive kasi. Maraming bata. So sabi nila, kung pipili ako sa bata dun, at sa matanda, dun ako sa bata. Di, bigyan mo ng iba. Hindi dapat kapantay dun sa ano. Oo, At ibang ibang level level, dapat. oo. At saka yung experience and Yes. wisdom, yun Yeah. naman ang ating Siguro half and half. pang-compete. Oo. May bata, may matanda. O dapat, ganun, di ba? Dapat nga, meron nang ang PWD noon na pag ang Oh, company yes. mo, naka-apply ka ng PWD, may discount ata ka sa tax. Sana may mga ganun para may incentive yung mga companies, no? Ilagay Pag nila sa naglagay ka ng reception, senior, oo. 20% less ang tax mo. Oh, di ba? Pero kasi if I may, ito lang na naalala ko kasi ito narinig ko rin. Ang sinasabi ng mga ibang employer kasi pag mga bata daw malalakas pa. All right? Yung physically, mentally at saka ang alam mo ano doon, yung salary kasi magi-start sila normally sa ano yun, minimum. Mababa. Oo, mababa. Parang saving yon. Parang- So ngayon, kung kasi, kung nga naman medyo matanda na isipin ako yung salary nito, medyo yung qualification niya, medyo parang siguro yun ang medyo ina-avoid nila which is Hindi, wrong. pwede naman nila ipantay, depende sa trabaho. Miss Marlene, anong party list yun? Ang alin? Sa Yun, mga yung ganong usapan natin. trabaho. Kahit anong party list, Oh, OFW trabaho, or whatever. party list. Trabaho. Pati yung Tupad. senior. Tupad party yung list. tupad. Yes. So, tignan natin yung mga plataforma ng mga party list. Talking about party list, i-segue ko lang ha. Yung party list pala talaga ay magandang negosyo. Ay, ganon. At saka ginagamit talaga ng mga Parang ibang... may alam ako. Oo. O, di ba? Kasi meron akong narinig sa DCMM, in-interview pa nga, siya yung party list ng mga association ng mga vendors. Yung pala, ang big negosyo na is construction company. So nakadalawang project na siya sa DPWH worth 200 million. Na instead dapat ang nilalakad niya yung ikakabuti ng Vendors Association, Oo, di ba? yun na nga. So, ayan. So naisip ko, talagang magandang negosyo yan. Kung ako na ba naman na malalaki ako sa construction company, lalo naman nagko-construct ng highways and bridges, talagang mag-sponsor ako ng party list o gagawa ako ng sarili kong party list para yun, mas malapit ka na sa kusina ng DPWH pag humingi ka ng projects. Yun lang, nakakalungkot kasi, Diba? di ba dapat ang party list kaakibat ng mamamayan. Ng Pilipino. Pero ang karamihan ng nangyayari ngayon sa party list, kaakibat ng kanilang interes. Kaakibat ng mga ibang politicians. Yes. Para kasi yung boto nila, mapapasama. At saka pag party list kasi, di ba, kung lalo na pag wala kang pera, nagkukuhang sa sponsors Oo. Either privately from big companies or from the government itself. Yun mga matataas na pwede mag-sponsor sa'yo na elected officials. Yes. So, isponsoran ka, pero dapat yes ka. Alright? So, few minutes na lang tayo, di ba? So, ayan, yung flood controls. Importante rin yan. Di ba? Tag-ulan na naman po. Okay na ba yung ating mga flood controls yan? Saka yung mahal na bilihin. Ba, mahal ba? Nagmumura ng bigas Hindi Dapat- lang, bakit bigas dapat- lang ba kinakain mo? Oo nga, dapat sabay-sabay. Pag bumaba ang bigas, pati yung mga karne, di ba? Pati gulay, Gulay, ganon. oo. Dapat, no? Kaya nga, di ba, sabi ni BBM, medyo
yun nga ang nakaligtaan niya. Kasi nga, syempre, ang kanyang plano yung subway, bridges, mga kalsada. Pero alam mo, we need to understand, napakadaming hawak ng presidente. Oo. So minsan siguro sabihin na natin, oy, medyo nakalimutan to, medyo ganun. But hindi natin dapat isisidi sa presidente dahil yung ibang mambabatas or ibang malapit diyan, ipa-remind lang, Mr. President, what about yung ating yung ganito Yes. natin? Dapat Diba, Definitely. andyan yung mga senador na mag-remind sa kanya. Andyan yung congressman. Ang dami-dami nila. Andyan yung Department of Highways. Di ba? Oo, lahat yan. Department of Health. Pero minsan natatakot kasi sila, no? Na Oo, lumapit. Oo, natatakot sila samantalang I think si Bibim ang alam mo, sabi nga, napakabait nito presidente ko. Pinakamabait kahit Oo nga, inaaway parang na ano ba siya. naman yung Friends kayo. BFF? Hindi, joke. Oo naman, hello, President. Mr. President. Kababayan ko nga yan eh. Lumaki rin ako dyan eh, di ba? Sa Ilocos. Pero ang gusto ng mamamayan, Pero ang hirap naman lumapit sa kanya. Ay, Miss oo. Marlene, the last, ang ano talaga ang pinakagusto ng mamamayan? Siyempre, yung makatipid, makamura, at safety na bansa. Yun lang naman. Yung safe ang mga anak natin at tayo mga babae naglalakad. O yung ating mga anak na lalaki rin naglalakad sa street. Kasi ayan na naman, yung drugs kasi. Ay, marami pero na. lately, nakita nyo ba sa balita at pinasunog na lahat ng mga drugs? So, sana wala nang natira. Pinasunog, baka nasinghot ng mga tao yun, no? Hindi, nakalagay yun sa isang Oh, Anyway. yeah. parang We know that. cubicle Good, siya. good. Ganon. Pero Yun na. kasi ang mura na ngayon, mas mahal pang sigarilyo na branded kaysa yung drugs ngayon. Ano ba yung Dapat sinisinghot na yon? Mahalin. Oo. Shabu. cocaine. Shabu. Shabu. By 50 pesos, pero bitin ka. Kaya magnanakaw ka na naman another 50 pesos daw. Saan mo makita 50? Yan ang sabi sa Makati. Oh, Kasi, Baka chismis lang baka ni Boy naman, sa'yo. Hindi, baka hindi. naman goma lang yun. Wait. Yung katabi ko kasi, tinanong ko, nasa hospital kaming pareho. Miss Greg, ha? Wait. Let me explain where it came from. So, dati, nahuli daw sila ni FPRRD. So, hiniwalay na daw niya yung asawa niya. Kasi sabi ko, anong sakit mo? Wala na daw siyang asawa. Bakit? Kayo naghiwalay. Sabi niya, yun na nga, nagsisell daw sila part-time drug pusher o nagbebenta. So, nahuli daw sila, pati siya na hindi naman nagbebenta, nakwan daw. Tapos sabi niya, bakit? Bumalik na naman ba? Sabi niya, oo. Oy, taga Anyway. Makati officials, sabi nila bumalik na naman daw at mura na. Sabi nila, meron sa 50, pero pag 100, Bakit ano yan? gusto bitin daw. Kaya, ang pinaka-minimum daw is 500, pero nabibili mo patingi-tingi. Ang mura naman, sabi ko. Parang tumpok ng saging, 50. Okay, anyway. Wala na. Ayoko niya ng Now, usapan na yan. talking about Ano na yan? that, drugs. Please po, asikasuhin nyo yung drug carteling na yan. On the street, they are back again. Hindi gaya ng panahon ni PRRD na lahat nagtago. Hindi rin ako naniniwala doon. But anyway, move forward. Anong hindi ka Ayoko na naniniwala? yan. Yung mga ganun, baka may mga certain areas na may ganun kasi. Hoy, sa Makati meron. Sabihin mo kay Mayora. Kaya nga, puntahan ko si Mayora. Anyway, so may accountability. Yung ang sabi nilang accountability mechanism sa mga nahalal nating mga opisyales. Anong naalala? Ano? Nahalal. 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 Hindi ko nabasa Nahangal. eh. Nahangal, Anyway, nahalal. so ano ba ito? Kasi importante pala to, yung accountability mechanism para... Paki-explain mo nga, Miss Greg, yung accountability na yan. Yan ang Accountability mechanism. Ano ba yan? So, itong mga politicians natin ay may responsibilidad para sa atin. Okay. Na pag nakita silang masama, ay meron silang kaakibat na punishment or matatanggal sila sa opisina. So, pag during elections, the public can vote a politician out. That's your only way na ito, corrupt siya, wag na niyong iboto. Siguro dapat mag-campaign na rin tayo. Yung mga hindi niyo iboboto,
Di ba dapat may ganun, no? Ayan mo. Party list. Oh, tama. Isa pa dapat party Bakit list. yung mga tao, yung mga nakulong, binoboto pa rin, ano? Yeah, so tools yan para mapa-remind ang mga politicians na binoto natin na magtrabaho. Ayan. And the only way to take them out as mamamayang Pilipino, wag na nyo silang iboto uli. So, ayan. So, meron pa rin mga tools pala at mga department, gaya ng mga ombudsman. Pag corrupt ka na official at may skandalo ka at inabuse mo ang power, ombudsman ang investigate sa iyo Investigate. at magpapataw ng inyong kaparusahan. Tapos yung Commission on Audit, kaya gusto natin si Mendoza. Sila ID. naman yung magche-check ng paano mo ginagastos yung mga galing sa gobyerno. And then, yung congressional Yes. hearing. Gusto kong masabi to kasi isa tool ng government to, gaya ng hearing ngayon with Senator Sara Duterte, nagkakaroon ng public investigation and to question these politicians about their wrong decisions at sa mga iskandalo nila sa buhay. Kaya nga, doon nangyari yung pagkagawa ng impeachment ni Yes. VP Sara. Pero, I hope hindi political. Dapat apolitical dapat Yes. ng mga taong to sa Kongreso. So, yung Senate and Congress, diyan talaga nagkakaroon ng hearing pag politician ang gustong imbestigahan. So, ito naman, yung media. Media and Tool press. din yan. Kaya para Yeah. meron pala tayong Oo. Philippine Presidential Communication Office Yes, at Malacanang PCO. Press Corps Yeah. at yung mga private network. Kasi ang trabaho naman nila ay i-expose yung Yes. wrongdoings ng mga politicians natin. And so we can get stay informed Helping, yeah. mga Pilipinos din. Kaya lang, marami na ngayon ng mga vloggers na Yan. Madalas marami tayong fake news. Dapat bantayan Correct. ng bayan yung mga fake news na yan, saka yung mga scammers Kaya sa nga may cyber online. crime na ngayon na pag hindi ka nagsalita, Tutukan nila yan. tinututukan na nga eh. Kasi na-scam na rin ako eh. Anyway, so ayan, mga NGO rin. Kasi minsan mga NGO, negosyo na rin yan eh, yung mga non-government organization. Kasi pag makakuha ka ng sponsors, lalo na kung Yes. foundation ka, pwedeng tulong kaunti, lagay sa bulsa kaunti. Although alam ko ang foundation is medyo hinihigpitan na nila ngayon. For you to get a foundation, Yan. Another tools ng government, yung mga courts of course, para malaman lang nila ano ba yung laws and courts. These are for the politician kasi baka masuka, ma-prosecute ka for crimes, for graft and corruption. Kasi ang immune lang is the president. You cannot sue a president. Pero ang vice president pababa, you can sue Sue them them. for the crimes committed. So, meron din tayo ng ethics and committees pala. Sila naman yung internal bodies na mag-enforce ng codes of conduct for public officials and avoid conducts unbecoming. Yung mga nagwawala-wala dyan na hindi na dapat. Diba? So, yun ang mga accountability mechanisms at may mga tools tayo o departamento tayo na in charge to take care of those. So, ayan, it will keep the politicians in check and remind them that they should serve the people honestly and not only themselves. Yes, correct. Okay? So, ayan, pagtuunan natin pansin ngayon yung talagang tunay na problema at issues ng ating bayan, di ba? Kasi marami pa rin mahihira. Yes. Dami. Yung mga promises na yan, bantay. Ikaw ha? So, dapat maging patriotic tayo. Sa Facebook mo, yung binoto mo, Yes. Sir, binoto kita. Saan na? ako naman, ang opinion ko dyan, hindi sa Facebook ko dadaanin. Meron naman mga offices yan eh. Like for senators and all that, they have office. Why don't you just send them your whatever you... Well, yeah, or email You can mo. email them. them, You can yeah. email, yes. Send it, black and white. Paano kung si So-and-so. Lola walang email? Hindi, patulong siya sa apo niya. Oo, di ba? Paano nga kung wala pa siyang apo na mayroong laptop? Ay, di lumapit siya sa iba na, oy, Miss MK. Punta sa barangay. Oo, punta ka sa barangay. Whatever, there's always a means and ways to do that. So that's awareness. Maganda Yeah. yan. We'll give awareness. Dapat talaga kung hindi sila naggagawa, nagpe-perform, pati barangay nyo, isumbong nyo po kay Tolfo. Joke.
Ay, Oy, dalawang tulpo yung nanalo. Pwede kayong ah. magsulat sa amin, i-text ninyo. And di ba? comment. Wala So, namin kami na lang May po. Facebook kami doon. Pwede nyo lagay sa messenger namin yung complaint na sulat nyo. Yes. Okay? So, then ipapadala po namin. Kasi dito na rin kami sa kusina. Papadala namin kay Direct Mike. Padala sa PCO. Tapos ipadala kay President. O, di ba? Okay. So, wala na tayong masyadong Oras. kwan. Oras, oo, Pero, Parang kulang yung isang oras sa atin. pero may part 2 tayo. Kaya, yung mga issues na yan, Pag-uusapan pa natin ulit. sa next sa time, next magkakaroon ano tayo natin ng episode. guest. Pero yun na yung mga sabi natin na importante, yung corruption, yung mga Yes. ganun, Education, economy, poverty, health, lahat na. education, health, diba? I-prioritize dapat ng ating mga binoto, please. Wala Kaya pa- lang, sabi nila, rinig ko sa Facebook, ang dami niyang ginastos. Sabi nga ni Miriam sa mga funny jokes niya, sabi niya, gusto mo maging mayaman, so gusto mo maging politika. Kaya yung mga politika na yan, nagkagastos yan pag nagka-campaign. E di syempre, ang dami nilang ginastos. Babawiin. Babawiin. Correct. O, di ba? Pero, ay, sana kasi wala ng expensive campaigning. Yun na nga eh. Ba't di natin gayahin si Mayor Soto? Because Oo, wala na bawat yung mga- iskinita, ang galing niya. doon siya nagka-campaign sa mga iskinita. May dala-dala silang, tawag niya yung monoblock chair. Oo. Tapos sounds na lang. Nasubukan ko pa kumanta sa ganyan eh. Ah. Di ba? Parang Yun ang natural na pagkakampanya, pagharap sa tao. di ba? Bahay-bahay dapat. Sana, Bayan. yan Good talagang example isipin yan, din natin na dapat wala ng expensive na kwan. Pero hindi mo talaga makukuha ang corruption. May mga greedy na taong pinanganak talaga. Last 5 minutes. Parang basketball. Okay. So, ayan. So, pupunta naman tayo malapit na sa hot issue. So, bago tayo pumunta sa segment number 2, magkakaroon tayo ng break. Pero, anong masasabi mo? Last words about this topic na okay ba yung mga binoto nyo at ano naman ang responsibilidad mo bilang bumoto? Ako yung mga binoto ko, pasok sa banga lahat yun. Although hindi nanalo yung aking Diba? yung 12 ko, pero magagaling yun. Magagaling sila and I look forward na gagawin nila yung mga pinangako niya na hindi ko na pwede isa, hindi wala na tayong O oras. babantayan mo sila? Babantayan ko sila. Susulatan mo sila? Susulatan ko sila, email ko sila, I will always find a way to reach out to them. Lalo yung mga, pero hindi, yung mga binoto ko, nagbabalik lang naman sila eh. So, they're good. These people are good. So, I hope, sa susunod na election sa 2028, dapat boboto ka na ha. Sana para nga, madagdagan yung at, boto natin. Ikaw, madagdag. about you, Ana? Okay, same as Miss Yula. Ayun. Yung mga senator natin at We mga are party watching. list natin at mayors dyan, governors. Ayan, tingnan natin lahat ng Lalo na kanilang yung mga trabaho at congressman bantayan. natin. Di ba? Yes. Congressman pala. Okay. So, we will be watching. How about you? Eh, basta lahat ng mga nanalo na mga senador, ito pa rin nila lahat ng kanilang mga pangako para sa mga tao. Yun lang po. Huwag ipapako, ha? Huwag nila ipapako. At madagdagan pa yung mga dapat nilang ipabatas. Ayan. So, yes, pupunta na po tayo sa segment, pero magbe-break po lang kami. But thank you for watching or viewing our show, Kumusta mga binoto nyo? At sana nakapagbigay kami ng self-awareness or mga awareness, political awareness, personal awareness tungkol sa eleksyon at sa mga pagpipili ng mga binoboto nating official. Okay, this is your host, Marlene Craig. And I'm Ana Dozer po. Huwag niyong kakalimutan, i-follow kami sa aming YouTube channel, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Of course, sa aming Facebook na Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Thank you guys. See you on our next episode. Kamusta ka, bagong Pilipinas? Kamusta ka, bagong Pilipinas? Ang talk show para sa OFW, kwentong totoo para sa inyo. Kamusta ka, bagong Pilipinas? Kamusta ka, bagong Pilipinas? Yan! Hello again, Philippines! Hello world, hello universe! Balik kami segment number 2.
continuation ng sino ba yung mga binoto nyo, masaya ba kayo? Pero ngayon, yung yugto ng pangalawa namin ay yung very hot seat topic. Are you a pro or anti-impeachment ni VP Sara? But before that, I want to quote President Bongbong Marcos. He is not, sabi niya, behind the impeachment. Hindi siya yung Yes. nagpalakad niyan. Sabi niya, it's a waste of time and it's just a storm in a teapot. Sabi ko, ano ba yan? So, ang ibig sabihin ng storm in a teacup po, kasi yun ang word na ginamit niya, it means na a big fuss or a commotion na hindi naman very important or significant. Okay? So, dinidescribe niya yung situation na storm in the teapot na yung isang minor issue lang yan, blown out yung sa out of proportion. So, unnecessary drama na yung pa-impeachment na yan. Pero, syempre, yung mga ating mambabatas sa Kongreso, they still think that it's their constitutional privilege na imbestigahan o magkaroon ng impeachment sa mga allegedly na mga nagawa ni VP Sara. So sa American yung words yung phrase na storm in a teacup, English yun. Mga taga-Inglaterra. Eh yung mga Americans naman, yan yung equivalent is don't make a mountain out of a molehill. Oh. O, di ba? Ang molehill para sa Tagalog is punso. Punso? Ano rin ba ang punso? Hindi ka ba Tagalog? Tiyanak lang alam ko ano yun. Yun, yung maliliit na parang Nuno sa punso. maliit na hill ng mga dwarfs. Ayun na nga, nuno sa Yun, punso. oo nga. That's nuno sa punso. So, Molehill. yung ina-exaggerated naman ninyo yan ang ibig sabihin. OA na yan, over na. Parang ganon ang ibig sabihin nun. So, ayan. Anong masasabi nyo naman? Yung willingness ni PBBM for a reconciliation to the Dutertes. But before that, gusto ko i-quote uli. Okay? I-quote ko si PBBM na sabi niya, I don't want trouble. I want to get along with everyone. I have so many enemies and I don't need enemies. What I need is a friend. Ayan. So sinabi niya yan sa podcast niya. Tapos, syempre, dahil nga dun sa nangyari sa election, nakita natin na talaga nagkaroon ng block voting and cancel culture. At maraming nasaktan kasi dahil nga dun sa nangyari na una, yung pagkatanggal. Paano ba sila naging, kasi best friends mga yan dati, di ba? Oo. Kaya nga unit team, di ba? So ako ang saya-saya ko noon, yung ang Duterte nagsama. Ikaw din, di ba? Yeah. So, ayun, dahil nga nag-step o nag-resign yung pagka-resignation ni VP Sara sa education, yung parang, kinakawawa mo ang aming Sara Duterte. O, di ba? Sabi ng mga loyalist niya. So, doon nagsimula. Tapos, ang boiling point niyan, yung si President Roa, o PRRD, in short, in-explain lang natin to para sa mga bagong nanonood. Kasi ano ba yan? Saan ba nagsimula yan mga impeachment at pagkakahiwalay nila? So, yun na nga, yung pagka-aresto ni PRRD at napadala sa Hague na akala na, ang sabi ng sa kabila ay kinidnap siya. Alright? So, ayun. And then, yung ongoing na impeachment, ay yung pupunta tayo sa impeachment, yan ang nagkaroon ng parang amat ng pagsasama ng unit team between the Greens and the Reds. Alright? So, alam mo, ano masasabi mo yan? Sige, May simulan sinabi nyo ka na. sa akin, simulan natin sa guest natin, Alin ang uunahin ko? na yung pag-reconciliation ni... Yung sa reconciliation kasi, it's a good gesture from the president. Diba? But, ready ba ang mga Duterte to accept that, reconciliation? At Because, ready ba ang mamamayan? Oo, ready. Kasi ganito yun eh. Ang nakikita ko dyan parang hindi pa. Yeah. Pero, alam mo, pag ikaw na you're extending your hands already, and ikaw naman, you refuse pa rin, wala tayong magagawa doon di ba? So, may lamat na nga, di ba? Sabi mo nga, amat. Di ba, amat, tama. Di, amat. May ganon. So,
Para sa akin, siguro, baka it will, medyo konting panahon pa para dyan. Yeah. But I pray to God na magkasundo sila. Correct. Pero alam mo, sa politika, di ba sabi nga nila, walang permanenteng kaibigan at kaaway. So, malay mo, bukas makalawa, mag-ayos na yung dalawa. O, tingnan mo dati yung mga yellow, di ba? O naging Laging ano na. inaaway sa mga Marcoses. O ngayon, we are Oo. friends. Oo. Kaya tahimik na, no? Oh, which is good, 'di ba? Pag natahimik na kasi, pag wala nang sumusulsol, sabi nga nila, maglalaylat mapapag-isipin. Look at ako kaya ako number one, nga pala, madagdag ko to, kaya ako binoto sa Senator Pangilinan. Bakit? Yung sinabi niya na, ang pagsisilbi naman sa tao, wala dapat kulay. That's already a good signal na pink na pink sila, di ba? Binaba natin nila si PBBM nung election, gano'n. Pero ngayon, na-realize siguro nila, ang bait naman itong presidente, okay naman yung presidente. So, why not? Why don't you work together? So, kung mangyayari yung, magkaka-reconcile yung green at saka yung red, bakit ang hindi? Pero sa nakikita ko, personally ngayon, parang hindi pa. Ewan ko sa inyo, your opinion, that's my opinion. Yeah. Pero good gesture. Yes. Parang sa boxing ba, kung ibibigay ko ba yung white, suntukin mo pa rin ako? Hindi na dapat di ba? Di ba? Oo. Parang, kasi narinig ko sa kabila, na ewan ko, narinig niyo, Ana, you can also voice out what you've seen or heard, na sabi nila, sige, balik mo muna kung talagang sincero ka, balik mo si PRRD. Okay. Ako, ang comment ko naman doon, hindi mo basta-basta mapapadala. Nandun na yun Yun na nga, Oo, parang, nandun na siya. So, haharapin niyang kaso, which is, that's the best venue for him to explain. Yes. Totoo ba yung nangyaring? Pinaparatang Oo, sa'yo. yun. Kailangan pakita mo. Kasi, international court na yan. So, pakita natin yung ebidensya ba sufficient Totoo. enough to May explanation sa lahat na yan na dapat naintindihan ng taong Yes. bayan. true. So, pero alam mo talaga sa buhay, no? And we have different assumptions of things. All the we have time. different opinions kasi mga backgrounds natin iba-iba. Correct. So, ano naman masasabi mo doon sa reconciliation? Nagulat lang ako kay BBM nung sinabi niya ready siya. Mhm. Parang hindi ako ready. Hindi ako ready. Kasi masakit yung nangyari kay BBM na halos minura na siya, syempre. Sobra. Inano na yung pamilya niya, dinamay na. So, parang kung ako yung presidente, siguro alang-alang sa mamamayan, pwede makikipag-reconcile ako. Good. Ikaw, Miss Alma? On my own opinion, wala namang problema siguro makipag-reconcile na, di ba? Ang tanong, yung kalaban, iisa ba ang nasa isip ni BBM tsaka yung kabila? Halimbawa, legality yung si BBM, illegal yung isa. Paano magsaswak yung dalawa? Yeah, kaya Diba? nga. Oo, kaya nga. Depende. Kasi kung ikaw isa kang talagang illegal, hindi ka papayag doon sa gusto ng isang legal. 'Di ba? So hindi magkakasundo. Pero pinakamaganda talaga mag-reconcile talaga. Unity ang gusto talaga ni BBM. At Pagod na ang presidente. Oo, Pagod na siya. Kasi walang kwenta yung mag-away-away. Correct. Bakit hindi natin pagandahin ang buhay ng ating bansa? Correct. Kasi sino yung magsasuffer? Yes. Pag ang Taong daming, bayan. kung yung division ng dalawang partido na popular, lalo na active sila sa politics, pag hiwalay yan, dito ang kaliwa ang berde, dito pula sa kanan, kami dito sa gitna. Diba sinabi nga ni Presidente na pagod na ang tao sa Correct. politics? Correct. Pero Siguro saan- si Presidente pagod na rin. Kasi yung presidente natin, gusto niya walang mahirap, walang mayaman. Pantay-pantay lang tayo. Walang maghihirap, walang Pero sobrang... iba yung sinasabi sa Ano? sa social media ng mga vloggers sa kabilang side. Na pro-elites daw sila, tapos nakakalimutan na nila yung mga Mahihirap. But that's not true. Oh, That's Hindi. why, alam nyo, Hindi kung totoo yun. talagang sincero ang mga Pilipino, hindi dapat bias eh. Ako, nasaktan ako kasi
gustong-gusto ko na nag-unite sila, hindi ako ako din. laban. Nasaktan ako dahil naghiwalay sila. Kasi You know? kung magtutulungan tayo at marami yung isip natin, ang magtutulungan ng buong bansa natin, hindi na aangat na ang Pilipinas. Oo kasi dapat tayo mismo sa sarili natin. Sige, bati na nga tayo, wag na tayo mag-away. Di ba parang ang sarap ng pakiramdam after? Yeah. O parang sana ganun ang maging, ang pakiramdam to. Kaya lang, at this point in time, siguro from March, April, ano naman nangyari? March, April, May, yung 2 buwan, yung ibang tao kasi hindi pa sila totally healed do sa kanilang emotion. 'Di ba? Kaya medyo parang, ano tayo, medyo... Takes time. It takes time. Oo, Tapos siguro yung magpapatawad o yung hihingi ng tawad or mag-reconciliate BBM, he has to prove himself too na he means well. So, gusto ko yung mga nangyari lately na nagsasalita yung ibang mga isang senador. Meron din nagsabi yung congressman si Toby Chanco. I like na hindi kasalanan ni PBBM yung mga nangyayari dyan sa Congress kasi they are an independent body. Yes. Yes. Yes, they Na- are. Dapat isipin they din are. natin mga mamayan na mag-critical thinking naman kayo. Siyempre, sabi nung kung pinsan man niya yung speaker, sabi niya, pinsan, tama na yung trabaho mo dyan. Let us do our part, di ba? Wala talaga siyang magagawa kung pagsabihan siya ng pinsan niyang gano'n. Sabi nga ni Toby, di ba, na Congressman Chanco na pati nga yung project ni Presidente, hindi nila in-approve. Di ba? At hindi siya nag-veto. O maganda, maraming mga truth na lumabas na hindi kasalanan ni BBM. Oo, ang problema lang kasi nga, syempre, yung kabilang side, sinisisi sa lahat ng bagay, si PBBM. That's the sad part. Biniblame nila, pero yun nga, lumalabas ngayon yung ganyang mga issues. So ngayon, at least yung tao nagiging aware na, nga naman, kawawa naman yung presidente, lahat ng blame sa kanya, which is not supposed to be. Diba? Yun nga sabi nila, he's not in control. Pero ang hirap kontrolin ng Pinoy. Ay, Nagkaroon nako. na po kayo ng kumpanya na kahit 10 nga lang, hindi mo makontrol-control. Tama. Buong Pilipinas pa. Everybody wants to rule the world. Yes. Or to rule the Philippines. Minsan nga, sarili mong anak, nahihirapan mo i-control. Oo, Isa lang yun, ha? Oo, kaya nga tanong ko dyan, kayong mga dyan, yung yung mga opinion ninyo, tanungin niyo muna yung sarili niyo, can you even control your own family? Yan, sana Saka magkaroon marami sila ng nagawa diba? sa ating presidente Sympathy. na hindi nalalaman ng mga... Gaya na. Katulad ng mga yung rice sa... Yung company, yung paggawaan ng bigas, yung Yung tawag doon. Mga dam. Yung Production, yan ng mga rice. Dumami na yung productions Yes, natin. kaya We have enough. makakapagbenta na ng mura. Oo. Yung mga sabi naman, lahat talaga mga Filipino, magsabi ka ng tama na maganda, laging may negative. Yes. Oo nga, sabi ko nga, all the time. Parati yung ganyan. Pero intindihin din natin, this world is made of opposite things. Yeah. The good and the bad. Yeah, we have 20 minutes. diba? Kailan ba ang ating impeachment trial? Ayan. So, itong impeachment na to, okay. So, kailangan, ano dapat mangyari, di ba? So, Agree ka ba? to read about it muna, so para alam ng mga tao na ito ay yung nagkakaroon si VP Sara last year pa, towards the end of last year, na magkakaroon nga na impeachment kasi nga yung gulo doon sa congressman, hindi siya, basta, pag nanood po kayo ng Quadcom, andun yung nagkainitan sila doon na hindi siya sumasagot o hindi niya, at first hindi siya nag-oath taking pero nag-oath taking rin at the end. So, itong impeachment po, si VP Sara ay humaharap sa mga allegedly misuse of confidential funds during her term as Secretary of Education and among other allegedly impeachable offenses. Gaya yung pagsabi niya na pag ako pinatay, patayin mo sina President BBM, Lisa, and
Martin Romualdez. Yung buong kaanak na. Anyway, so yung mga sinabi rin niya, masama daw yun. So kasama dun sa impeachment din yun. So, ayan. Ngayon, kailangan natin ng Some lawmakers. lawmakers. yung site ng questionable allocations, kailangan Yung lack makita. of transparency ni BP Sara, of course, and questionable yung Or on both allocation. sides. Yeah. On both sides. At ano ba yung motivation ng impeachment na yan? Ano ba? Political motivation ba to? O ano? Layola. Well, in all honesty, yan talaga. Hindi pwedeng hindi maging... Pro-impeachment ka ba, by the way? I am pro-impeachment. Because in the first place, why ako pro-impeachment? Nandyan na yan eh. Andyan na yan. Kumbaga, it's been signed and forwarded already to the Senate. So, tuloy lang ang impeachment because dito mapapatunayan ng Vice President yung mga allegations sa kanya, ididepensa niya yon, di ba? So, para mapaliwanag niya. Kasi kung sa Kongreso kasi hindi siya nakapagpaliwanag tungkol sa confidential funds, saka yun, yung confidential at saka ano yun, dalawa yun eh, di ba? So, kung ipinaliwanag niya yon, malamang baka hindi umabot sa ganito eh. Bakit? Kasi kung ikaw, Vice President, umupo ka doon, kaya ito naubos, ganito, ganyan. Paliwanag niya. Hindi niya kasi ginawa. Yun ang isa sa naging grounds niya. And then secondly, yung kanyang pagbabanta nung galit siya, syempre galit. Pag ang tao galit, masasabi mo lahat ng gusto mo. Na ipapapatay niya, may inutusan siya, may kinausap na siya na pag may nangyari sa akin, dapat patayin yung tatlo, di ba? Which is hindi naman din dapat niya sinabi. May Because ebidensya, may record eh. may record eh, Kaso oo eh. siya doon. Oh, may kaso siya. Kakasuhan Hindi, Oo. kakasuhan siya kasi nasabi nga nila. Pero sabi niya, pag namatay ako, pag pinatay ako, Kahit ano pa man yun, ganun pa rin. Nagbanta pa rin Nagbanta siya. pa rin Banta siya. yun eh. Banta yun eh. Oh, kasi, and then, Kaya ba, excuse me, para lang hindi tayo masabing bias. So, pag sinabi ko ba, Ana, kunwari kalaban ko, may mortal enemy ako. Anak ha, pag ako pinatay, alam mo na yung number one na napapatay sa akin, kung sino yung papatay sa akin. So, kayo na ang bahala. O, parang ganun. Hindi, tama ba yun? Kailangan mo magpapatay ng tao. oh, Hindi. Lalong-lalo Ikaw, na. Pag may sinaktan yung anak mo, yung pinakamahal mo. still, Kahit na yun, pero hindi naman ang Anong dahilan sasabihin para mo? maghiganti ka Wala sa kang tao. revenge? Oh, Wala. ikaw ba? No, hindi. Wala. Kasi ginagalang natin ang presidente. Kasi kung ano man may Hindi, let's not personal talk. kang na galit dun sa tao, hindi mo na kailangan sabihin sa Hindi maraming kasi, tao. Me as a life coach, I'm taking kung saan ang pinanggagalingan ng emosyon na yon. Na pag kung may papatay talaga ako, tapos enemy ko, sila Hindi, you are nakaposisyon ka. Vice President ka, hindi ka pwede kailangan magsalita na hindi maganda. Yun lang, Oo. pero parang feeling niya bastusan Hindi na rin. ka kagawad, di ka barangay captain. Nasa mataas na posisyon ka. okay. Oo. If I may add on that also, Am I that's right? really the case. Oo. Kasi if you are one of the highest, you have the highest position in the land, parang kung sa hindi ka dapat nagsasalita ng gano'n. So, doon binase yun. Yes. Pero kung ordinary kang people tayo, dahil kukwentuhan lang, Pwede. wala parang, O, di sige. ba ganun din ang daddy niya? Well, kaya nga. So, Pero, Hindi pwedeng accepted gawing siya ng hindi tao, pwedeng gawing biro 'yun. Halimbawa, yung Hindi tatay pwedeng niya, biro patsyong kita diyan, patayin kita. Hindi pwedeng ganun kasi may posisyon ka sa gobyerno. mali pa rin eh. Mali pa rin At any yun. angle, mali Kung pa ayaw rin. mo siya, or di ba, nakakapagsalita siya na masama, respect na lang yung posisyon ng presidente. Oo, if you don't want to respect the person, respect at least the Anyway, position. kasi, That's dito the rule. sinasaad lang po namin, hindi kami nagbabayas, sila pro and they're giving the reason kasi sa mga sinabi. So, kung ano man po yung at the right context kasi dapat Kasi sa kanila tama yung sinabi sa kabila tama yung sinabi ng kanilang Walang tama pinuno doon sa or pag- head ano. kay Sarah. Tayo sa kabila naman kanan gusto naman ng tama. Yung tama na hindi ka dapat, yung within the morality of laws, yung mga within the morality of a good leader, dapat hindi ka nagsasalita ng ganun. Ganun lang po kasi may mga expectations po tayo. Iba-iba ang expectations natin kasi iba-iba yung pinanggalingan natin at iba-iba rin po yung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang
at yung environment natin. Kaya kung siga kagaling ang environment mo, okay lang yun. Di ba? Siga, gusto mo yung siga rin. Sanay ka na eh. Oh. O, di ba? Yung mga hindi po siga, parang nasa shock po sila sa sinabi ni Vice President Sara. Pero ako as a life coach, binabalanse ko na I don't judge. Kasi hindi natin alam kung ano yung rason at kung ano yung pangyayari na bakit niya sinabi. Ako neutral pa rin sa Oo. impeachment. Correct? So, ayan. So, ito, sabi kasi ng friend ko na lawyer, so, ang impeachment is a constitutional process. Okay? So, hindi yun pag-atake, kundi isang legal na paraan po. Sinasabi ko po to sa side po ng PDP Labat, mga sumusuporta kay Vice President Sara at kay FPRRD. Ito po ay legal na paraan upang tanungin ang pananagutan ng mga opisyal kasi nagkaroon ng doubt kung saan napunta po yung confidential funds. Kasi hindi narinig ang buong istorya sa side ni VP at sa side ng Commission on Audit at sa side, Commission on Audit. Kasi ang Commission on Audit, di pa din sila tapos nag-audit. Kasi naman nag-question na kaagad. Pero anyway, there's the pros and cons kung bakit hindi natuloy yung pagsalita ni VP Sara. Hindi tayo mga lawyers at hindi tayo sila. Hindi natin alam kung ano talaga turo. Pero sinasabi po lang namin na yung mga bakit nangyari po to. Kasi marami pong mga nasa side, gaya ng masahista ko na very, very pro-Sara po siya. Very, very Duterte po siya. Kung meron tayong loyalistang Marcos, meron din loyalistang Duterte. So sabi niya, basta, tama yung ginagawa niya. Pero pinapaliwanagan lang po natin. Bakit kasi nag-impeachment na yan? Mga ganun. Nagkaroon ng doubt po na baka nga. Diba? So, para may due process, ayan, pakinggan na natin ang both side. Congress, bakit nila ini-impeach siya? At yung si Sara, bakit hindi siya sumagot? O, diba? So, para alam na May po mga natin. ebidensya yan eh. Yeah? So, yan ang ini-explain lang namin. Tapos, sabi pala, may I read yung, kasi tinanong ko yung magaling kong friend na lawyer from Lasal. Si Attorney Dindo Garciano. Siya yung president namin sa foundation ng Parents and Student Association. So sabi niya, ang impeachment is not a matter of public or popularity. Sabi niya, it cannot be decided based on whether people are for, pro ka man, or against it. It is a constitutional and legal process po designed for people holding public positions and are supposed to be accountable for serious offenses. And this will be based on established grounds such as culpable violation of the Constitution. Ayan, mga malalaking words yan. Dahil sa betrayal of public trust, yung parang, tama ba yung sinasabi niya? Parang, gaya mo, di ba? You want to find out na totoo ba? Saan napunta yung confidential funds? Ano ba yung confidential funds? Si Ana naman sabi niya, hindi natin alam kasi hindi naman natin alam. Narinig lang natin pero wala pang mga ebidensyang binibigay talaga. So hearing lang yung nakita natin. So nagkaroon po ng nawalan sila ng trust yung iba sa mga congressman. Kaya siya ma-impeach. Gusto nila ma-impeach para malaman, para magsalita siya. Nagkaroon ba ng graft and corruption? Gusto natin malaman, gusto nilang malaman. At mga ibang mamamayang Pilipino gusto rin malaman. And kung ano pa yung mga impeachable acts, gaya ng sabi niya na, pag ako na pinatay, patayin nyo. At mga iba pa. So lalabas po lahat, hindi natin alam. Kasi kung ano yung nakasulat, doon pa lang natin malalaman. Kaya pala sabi ni BP, blood. Sabi niya, yan na naman, pag-usapan natin yan. So, it's a mechanism, impeachment na ito po, a discipline, sabi ng lawyer friend ko, and accountability, not a popularity contest. Okay? So, ayan, tignan natin gaano kagaling magpresenta ang Congress ngayon. Kasi, i-validate ng Senado ngayon. Sa higher Congress, ang Senado ang magsasabi na, impeachable ba to?
may tama bang mga kwan? Ang dami pang mangyayari. Chichikin pa nila kung enough evidences based on facts and truth, babasahin pa nila ito. So, ito hindi po sa personalidad, hindi ito against Sara itself. Sabi nila, ito'y laban ng sistema kung ito ay may bahid at katiwalian. Katiwalian. Minutes na lang. Ayan. So, Okay. tanungin natin, sino sa palagay mo ang makikinabang kung tuluyang ma-impeach si Sara? Makikinabang? Opinion mo. Makikinabang? Mm-mm. Wala na siya. Sino pa Makikinabang? Sino makikinabang sa impeachment ni Oh. VP Sara? Pag matanggal akong vice president, sino susunod sa akin? Ayan, si Romaldes. Di ko alam. Di ko rin alam kung daw sino ilalagay mag-appoint- nila. Pwede daw mag-appoint si presidente. Pwede ba? okay. Oo. Pwede ba si Sandro? Oh, pwede. I-suggest natin. Ilagay natin sa balota. Bata. Anyway. Tuyang, no? Ikaw, Wala ako para sa akin, kung ma-impeach siya, may makikinabang syempre. Ang mga kalaban pa rin. On my opinion, ayoko na ng may vice president. Wala namang ginagawa ang vice president kasi normally mga naririnig kong vice president, di ba? Mga nagsusugal. alam mo, merong ganun? Di ba meron? Yung hindi makalakad na ngayon. Hoy. Di ba? Anyway, so, ang vice president, wag mo nang sabihin hindi kailangan. Dapat talaga ang president at vice president magkaibigan. Kasi parang wala akong Di ba? narinig na may nagagawa. Nagnanakaw lang. Uy, wag kang ganyan. Ayaw. Sa totoo lang, di ako natatakot. Personal kwan lang niya yun. Assumption and opinion. Lahat tayo may opinion sa mga political figures natin sa Pilipinas, di ba? So, anyway, kasi few minutes na lang tayo. Oo. Yeah, kaya nga, so we have to hurry up. Sino ba ang talagang makikinabang at ano ang magiging silbi nito sa mga o epekto sa ating mga Pilipinong kababayan? Okay, kung may impeach si Vice President? O, So actually, para o sa itong akin, impeachment na nangyayari? oo. Kasi ganito, if you remember, nagkaroon na tayo ng impeachment before. Si President former ERAP, Estrada na-impeach. Yes. Diba? O, ano Impeach nangyari? Corona. Oo, Yumaman ba tayo? At the end of the day, wala rin eh. Wala rin. Yes. Wala rin yan. Kaya Yan ako sinasabi neutral. ko. Sa palagay niyo, pag magkaroon ng impeachment, Yay! bababa pa yung ating bigas ng 15 pesos? So, Hindi. the impeachment has nothing to do with that. Nothing to because- do with Yeah, that. it has- Even na-impeach siya. We have system that's ongoing. So walang parang magiging lang tayo nga, sabi nila, what do you call this? Parang katatawa na lang at the end of the Oo, day. kasi Yes. maghahanda na ako ng popcorn dahil manonood Manonood. ako ng kanilang impeachment. impeachment. Ako pag gano'n, medyo stressful yan, wag na lang. Anyway, I'm so gonna move bilisan na forward. lang natin, no? So yung impeachment na po, kasi natin explain natin sa mga ka-OFWs, mga kababayan nating Pilipino, na yung who benefits politically from this move. Yan yung mga question natin. And sino naman ang magsasuffer? You know? So, is it the people or the politicians? Oh, yan ang mga critical thinking na questions natin sa sarili natin. Pero kailangan natin ang transparency and accountability, kaya magkakaroon ng impeachment, kaya andyan na po, nakahain na. Pero don't worry, ang Senate will qualify the impeachment based on truth, facts, and true evidences. So, ayan, pag yung kwan naman, ang ayaw ko lang kasi, baka magkaroon ng super division, lalalim pa yung galit ng green at red, tapos yung mga ibang kulay nasa gitna ay lumalakas. Okay? Okay. They always get an opportunity, di ba? Yes. Na meron pa tayong ibang mga kalaban at hindi lang sila. So, anyway, Bilis ng oras, Miss Craig. Again, gusto nating sabihan, yung mga boto nyo sa 2028, hindi lang po yan karapatan uli. Ito'y pananagutan. At ang pananagutan na hindi natatapos sa araw ng eleksyon, kaya tayo po'y magbantay kung sila ba ay magpe-perform o hindi. So mag-critical at magkaroon tayo ng critical perspective thinking. Huwag tayong magagalit naman na mayroong naihain ng impeachment. Makinig tayo. At sabi nga ni Kwan, popcorn. I-ready nyo yung mga popcorn. Kasi this is the only best way to address the concern
And there are constitutional avenues like apolitical. Sabi na, apolitical. Dapat hindi politika na Senate inquiry. Sana po at ombudsman Cases. na cases or audits na mangyayari. Di ba? Yeah. So, hindi natin i-destabilize sana ang ating gobyerno pag nagkaroon ng impeachment o Yes. kung ano yung kahinanatnan. Yes. Magkakaroon ng impeachment or no impeachment because tayo din ang magsasuffer. Okay? Last words? Para sa ating mga kababayan, no, what do you call this? Dapat i-exercise natin lahat ng ating karapatan dito sa ating bansa. But wag po tayong magiging one-sided dito, maging tawag dito parang yung mapanuri pa rin ba na wag tayo agad magja-judge. If this impeachments will push through, hayaan po lang natin mag-push through. Because nandiyan na po yan. Haharapin po yan ng ating Vice President. Sasagutin niya. Marami naman siya magaling na abogado. May abogado, may prosecutors, ang mga Senado at saka ang ano. So, hayaan natin sila mag-decide. Hayaan natin sila na tayo lang po manood at wag po tayong paapekto personally. Kung ano yung buhay natin ngayon, ipagpatuloy po natin para maging maganda ang ating kinabukasan. Very well said, Miss Yula. Ana? Ayan, okay. So, ako naman, kung ano ang administrasyon natin ngayon, dapat natin suportahan. Siyempre, binoto ng taong bayan yan. Kung ano man ang magiging resulta ng impeachment, dapat natin igalang din. Correct. So, lahat naman ng mga sinabi nyo pawang lahat totoo. So, maraming salamat po sa mga nanood po ngayong araw na ito. Miss Craig? Yes, of course. Yan ang sinasabi ko. Basta respetuhin po natin ang proseso o yung magiging proseso ng impeachment na yan. Ang mahalaga talaga yung respeto. Yes. Diba? Respetuhin naman natin. Meron pa rin tayong gobyerno, meron pa tayong law. So makinig po tayo at huwag tayong maging emotional Yes. na magagalit o mag-aaway, magsusuntukan na tayo na yung mag-aaway sa lahat, di ba? Mag-pray lang tayo na everything will go smooth based on facts and through evidences, di ba? Tapos mag-pray lang po tayo na sana nga magkakaroon ng reconciliation. Reunited makes me feel so good. Thank you, Miss Yula, for having us here. Okay, thank you guys for having me at sana makabalik ulit ako kung makaka-contribute ulit ako dito sa program nyo at maraming salamat. Ayan, thank you so much and follow us again sa aming YouTube channel, Kamusta Ka Bagong Pilipinas, and of course sa aming Facebook, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Thank you so much for watching today and see you next week. Goodbye. And of course, thank you Stop. so Bagong Pilipinas Studios And para the sa aming mga mga program staff. director na si Miss Jillian Pascual at saka si Miss Alice Alicia Avila. Alicia Avila. Avila. Of course, kay And Direk. ating mga guwapo macho director and technician, pinapangunahan ni Sir Mark Mark. Anthony Maban at saka si Jason. And Angelo. And Joseph. Joseph and Jomar. Kuya Jomel. Jomel, di ba? Jomer. Jomer. Muntik ng Jomer Binay ba yun? Jeju Marion. Okay, thank you everyone. And thank you Yola and my darlings. Music! Kamusta ka?